I beat Polly. I left with his belt and his girl. Sino ang hindi makakaalala kay Adrian "The Problem" Broner? Sa loob ng ring, siya ang tinaguriang susunod kay Floyd Mayweather Jr., 4 na Division World Champion. Mabilis, mayabang, at higit sa lahat, sobrang yaman. Oo, yun ang akala natin. Pero nitong May 2026, ang boksingerong dati ay naliligo sa pera. Ngayon ay balitang wala ng pera kahit pamasahe. Paano nga ba nauwi ang about millions lifestyle sa isang diabolical na bangungot? Bank tells you this, I'm gonna try it. Dito nabuo ang about millions ni Adrian Broner. Ang pagpunit ng 20 billion US dollar, ang pag-flash ng pera sa toilet at ang pagtanggi sa 40 million US dollar offer ni JC dahil insulto raw ito para sa kanya. Sa parteng ito, ipinakita na ang yabang niya ay naging bahagi ng kanyang marketing, pero ito rin ang nagtanim ng buto ng kanyang pagbagsak. Let's go, man. Come on. You gotta get real. Ang mahigit 800,000 US dollar na kailangang bayaran dahil sa isang assault case sa Cleveland. Ang 1.25 million US dollar na demanda ng Pristine Jewelries dahil sa hindi binayarang mga alahas. Noong taong 2020, inamin niya sa harap ng judge na $13 na lang ang laman ng kanyang bulsa. Habang sa Instagram ay nagpo-post pa rin siya ng mga bundle ng pera na aminado siyang pinahiram lang ng mga kaibigan. Noong October 2025, kumalat ang balitang nagbebenta na si Broner ng Instagram story promotions sa halagang $350 para lang magkapera. Ang viral na video kasama ang streamer na si Dean the Great kung saan humihingi siya ng pamasahe sa Uber dahil wala siyang breed. Ang pagkikipag-partner niya kay Don King na hindi rin nagresulta sa malalaking paydays. Na nauwi sa kanyang pahayag na gustong-gusto ko si Don King pero wala naman akong pera. Ang pagkatalo ni Adrian Broner kay Blair Cobbs noong June 7, 2024 ay itinuturing ng marami bilang ang wakas ng kanyang pagiging elite boxer. Sa laban na ito, ipinakita ni Broner ang malaking paghina dahil sa matagal na pagkikipaglaban sa adiksyon, sa alak at kawalan ng disiplina sa labas ng ring. Narito ang mahahalagang detalye sa naging huling kuko sa kabaong ng kanyang karera. Sa second round pa lamang, pinabagsak na si Broner ng isang malakas na straight left ni Cobbs. Sa tindi ng tama, tumalsik ang kanyang mouthpiece at nabasagan pa siya ng isang ngipin. Bagamat naging dikit ang dalawang judges sa score na 96-93, ang isa ay nagbigay ng 97-91 pabor kay Cobbs. Maraming kritiko ang naniniwalang mas malala pa ang naging dominasyon ni Cobbs kaysa sa ipinakita ng mga opisyal na score. Inamin ni Broner sa iba't ibang pagkakataon ang kanyang matinding problema sa alcohol abuse na naging dahilan ng kanyang madalas na pagliban sa ensayo dahil sa mga hangover. Ang kanyang pag-inom ay madalas ding nauuwi sa mga gulo sa mga nightclub, legal na kaso at pagkakakulong na lalong nagpabagal sa kanyang aktibidad sa boxing. Samantala nitong unang bahagi ng May 2026, si Broner ay pumasok sa mundo ng kick streaming at nakakuha ng kanyang verification badge sa platform. Tinulungan si Broner ng sikat na streamer na si Dean the Great upang ma-verify ang kanyang account at mabago ang kanyang username ayon sa gusto niya. Dahil sa suporta ni Dean, naging mabilis ang proseso ng kanyang verification. Itinuturing nitong malaking oportunidad o second chance para kay Broner na kumita muli ng malaking halaga. Ayon kay Dean the Great, may potensyal si Broner na kumita sa streaming na kapareho o higit pa sa kinita niya sa boxing na hindi kailangang saktan ang katawan. Bago ang verification, naging viral ang ilang clips ni Broner na nagpapakita ng kanyang mga pinansyal na hamon, kabilang ang paghingi ng pamasahe sa Uber at ang pag-amin na kakaunti na lamang ang natitira sa kanyang ipon. Ang kwento ni Broner ay hindi lang tungkol sa boxing. Ito ay babala tungkol sa financial literacy at ang panganib ng pagkakaroon ng yes men sa paligid mo.
Sa edad na 36 years old, sinasabi ni Bronner na siya ay sober and focused. Na ngayon, para sa 2026 comeback, magagawa pa nga ba niyang ibalik ang ningning ng kanyang pangalan? O mananatili na lang siyang the problem na hindi na-resolba? Ano ang masasabi niyo sa naging buhay ni Adrian Bronner ngayon? I-comment niyo lang ang inyong opinion sa ating comment section. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, i-subscribe niyo na ang Boxbull TV. Maraming salamat po sa inyong panonood.